Hulaan mo kung ano yan. Marble ba yan? O bato? None of the above. Yang nakikita mo ay asin. Pero hindi basta-bastang asin yan ha. Ito ang pink Himalayan salt. Ang pinakasosyal na asin sa mundo. At alam mo ba ang presyo niyan? Isang kurot pa lang, may bayad na agad. Magkano? Ang 100 grams ng pink salt pwedeng umabot ng 20 times na mas mahal kaysa sa ordinaryong asin. Kaya naman mapapatanong ka na lang talaga, bakit sobrang mahal ng Himalayan salt? Ang pink Himalayan salt kasi, nagkaroon siya ng premium na image. May mga nagsasabi kasi na nakakatulong daw ito sa weight loss. Anti-aging din daw ito. Tapos nakakatulong daw itong maging maayos ang tulog mo. Pati nga daw libido madadagdagan kapag ka-tinake mo ito. Pero teka lang ha, totoo ba talaga yan? Para maintindihan, tignan muna natin ang iba't ibang klase ng asin. Una, nandiyan ang table salt. Galing ito sa ilalim ng lupa. Pinoproseso at tinatanggalan ng natural minerals. Next, andyan ang sea salt. Galing ito sa dagat. Pinapatoyo sa araw at mas natural ang composition. Yes, ito po yung nakikita nating mga asinan sa Pangasinan at iba pang parte ng Pilipinas. Ang pangatlong klase ng asin naman ay tinatawag na rock salt. Galing ito sa mga sinaunang dagat na natuyo na. Hinuhukay ito mula sa lupa. Okay. Itong pink salt kaya, saan galing? Makikita mo lang ito sa iilang lugar sa mundo. Pero karamihan galing sa Pakistan, doon sa may paanan ng Himalayas. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi naman talaga ito rare? Dahil isang mine pa lang, nakakagawa na sila ng 350,000 tons kada taon. So bakit kulay pink ang asin na ito? Well, dahil may 84 trace minerals daw ito. Pero ang catch, ang minerals na yan, mga 2% lang ng kabuuan. Ibig sabihin, halos wala kang mararamdamang health benefits sa normal na paggamit. In short, pareho lang ang pink salt sa regular na asin. Pero alam mo bang hindi lang pagkain ang issue? May mga nagsasabi rin na nakakagaling daw ito kapag in-inhale o ginagamit bilang lamp. Pero ayon sa mga eksperto, maraming ganitong claims ang walang solid na ebidensya. So bakit patok na patok pa rin ang asin na ito? Simple lang, yung itsura niya, mas aesthetic tignan, mas instagrammable, yung vibes niya mas healthy daw. Pero pagdating sa lasa, sa totoo lang, maraming nagsasabi na halos pareho lang. Yung iba, konting difference daw, pero karamihan, asin pa rin ang lasa. Maalat. Kaya sa huli, ang binabayaran mo sa pink salt ay hindi lang lasa, image, branding, at perception. Dahil minsan, hindi mahal ang isang bagay dahil mas healthy ito, kundi dahil mas maganda itong tignan sa camera. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.